Kumusta kayo mga dre? Welcome sa Rai TV. Nalungkot ako dahil nawalan ako ng isang tunay na kaibigan. Alam mo si Bossing Ador, basta lumapit ako dyan, hindi ako nagdadalawang salita. Ang pag-uusapan natin ngayon mga dre ay tungkol sa napaka-masalimuot na buhay ng paboritong sidekick ni The King at kung ano nga ba ang kanyang ikinamatay. Ngunit bago yan ay inaanyayahan po namin kayong pindutin ng like, subscribe at bell icon para lagi kayong updated sa mga kwentong gaya nito. Lahat na yata ng role sa pelikula ay nagampanan na ng veteranong aktor na tampok natin ngayon. Mapadrama, komedya, musical man o aksyon. Kaya naman minsan nang sinabi ng namayapang si Fernando Poe Jr. na siya ang greatest Filipino actor of all time dahil sa mahusay na pagganap nito sa kahit anong role na ibato sa kanya. Siya ay walang iba kundi si Roberto Labra o mas kilala natin sa screen name niyang Berting Labra. Pinanganak noong April 17, 1933 sa Maynila at ang kanilang ama ay si Francisco Labra na dating boksingero at naging bantamweight at featherweight champion of the Orient. Sa mura niyang edad ay nasaksihan ni Berting Labra kung paano torturin ng mga Hapon ang kanyang ama bago ito tuluyang paslangin. 6 na taong gulang pa lang ay sumabak na sa pag-arte ang ating bida. Siya ay nadiskubre ni Fernando Poe Sr. noong naghahanap ito ng isang batang lalaki na marunong kumanta para sa kanyang pelikula. Pagkalipas ng ilang taon sa edad na 10 ay kinupkop ng matandang Poe si Berting. Doon siya pinatira sa kanyang tahanan at itinuring na tunay na anak. Bago ang maagang pagpanaw ni Fernando Poe Sr. dahil sa rabies ay nakasama niya pa ang batang Berting Labra sa pelikulang Palaboy ng Tadhana, Sagur, Kanto Boy at Alimudin. Sa pagkamatay ni Poe Sr. noong Oktubre 1951 ay mas naging malapit si Berting at si Fernando Poe Jr. sa isa't isa. Sila ay nagkasama sa blockbuster hit na Lois Gang noong 1956. Dito nagpamalas ng angking galing sa pag-arte si Berting Labra kaya sunod-sunod ang mga naging offer sa kanya. Siya ang itinanghal ng FAMAS na Best Actor sa pelikulang Ano Ba Choy noong 1962 at Best Supporting Actor naman sa lumuluhang komiko noong 1964. Nakasama niya sa 2 pelikulang ito ang batikang komedyante at direktor na si Chiquito. Sa kabila ng biyayang natatanggap dahil sa sunod-sunod na proyekto ay siya namang pagpasok ng sindikatong Big Four noong dekada 60. Binulabog ng grupong ito ang mga taga-showbiz sa pamamagitan ng extortion racket. Porsahan silang nangingikil at kung hindi magbigay ng pera ay sasaktan at pagbabantaan nila ang mga kawawang artista. Noong July 22, 1961 ay napatay ng Big Four ang isang miyembro ng Lois Gang at kumparing buo ni Labra na si Boy Santa Romana aka Primitivo sa loob mismo ng LVN Pictures compound. Minsan na ring hinihinga ng halagang 5,000 piso si Berting subalit wala siyang naibigay kaya noong Marso 1963 ay dinukot ang aktor ng mga nagpakilalang pulis na napag-alamang mga miyembro pala ng Big Four. Muli siyang hininga ng protection money ngunit wala pa ring maibigay kaya dinibdiba ng baril si Labra at kinuha na lamang ang kanyang mga alahas na suot-suot at pinagbantaang papatayin kapag hindi pa rin nagbigay sa susunod nilang pagkikita. Naging usap-usapan ang pangyayaring ito noon sa mundo ng showbiz at nabalitaan ng mga producer ng pelikula na hinahunting ng Big Four si Berting Labra. Kaya naman hindi na nila kinuha ang aktor sa kanilang mga proyektong ginagawa dahil natatakot silang madamay. Dahil sa kawalan ng trabaho ay unti-unting bumagsak ang karera ng veteranong aktor at pati ang kanyang buong pamilya ay naghirap. Pero alam nyo ba mga dre na itong si FPJ at ERAP ay pumalag sa Big Four? Tumanggi silang mabigay ng pera sa sindikato at naghanda pa nga ng mga armas ang dalawa sa bahay ni FPJ bilang proteksyon kung sakaling atakihin sila ng notorious na grupo. Dahil dito ay nagkaroon ng lakas ng loob si Labra na lumapit sa Untouchables upang isiwalat ang kanyang mga nalalaman tungkol sa Big Four. Ang Task Force Untouchables ay grupo ng pinagsamang pulis at NBI na binuo upang burahin ang sindikato. Ayon kay Labra ay ginawa niya ito dahil gusto niyang proteksyonan ang malapit na kaibigang si FPJ. Noong July 13, 1968 ay napatay ng Big Four sa Lanay nightclub si Jess Lapid Sr. Dahil dito ay mas lalong umigting ang operasyon ng Untouchables at tuluyang nadakip ang notorious na grupo. Nawala na ang pangamba ng mga artista lalong-lalo na ni Berting Labra. Subalit hindi pa natatapos ang pagsubok sa kanyang buhay dahil nung sumunod na taon, September 18, 1969 ay nasangkot sa isang shootout sa Berting
kasama ang aktor na si Eddie Fernandez alias Lagalag at dalawang iba pa sa panulukan ng A. Bonifacio Street, Quezon City. Inaresto ang dalawa at nakulong ng 13 taon. Pagkatapos bunuin ang sentensya sa kanya ay nakalaya din noong 1982 at agad na sumaklolo ang kaibigang si FPJ. Tinulungan niya itong makapasok muli sa mundo ng pag-aartista at mula noon ay naging aktibo na ulit ang aktor at madalas siyang mapanood sa mga pelikula ni The King bilang ang dakilang sidekick. 3 buwan na ako hindi nakakabayad sa bahay. Tinapatan na naman ako ng kasera. Minungaan na naman ako. Namuhay ng normal at simple ang veteranong aktor hanggang sa kanyang mga huling sandali. Noong February 10, 2009, dakong 3:00 ng hapon, sa bahay ng kanyang anak sa Pateros ay sumakabilang buhay sa Berting Labra sa edad na 75 dahil sa sakit na emphysema. Ang kanyang labihan nakahimlay sa The Garden of Eden sa Pateros. Mula 1939 hanggang 2007 ay mahigit 100 pelikula ang kanyang nagawa at kahit hindi man si Berting Labra ang pangunahing karakter sa lahat ng iyon ay maituturing pa rin na haligi sa industriya ng pelikulang Pilipino. Bago ko tapusin tong video ay nais ko lang magpasalamat sa mga masusugit na tagapanood ng Rai TV. Shoutout kina Rustom Oraciona, Chari Raimundo Andaluz, Jonolan Caballeda, Dan Banaag TV Official, Kuya Gio, Mariano Estacio at Jonjon Mayores. Maraming salamat mga dre at lagi po mag-iingat. Kung nagustuhan mo ang video na ito ay mag-iwan ng like. Kalimutan mag-subscribe. Paalam.